Hello everyone, it's me again, Burntam, JW TV. Panibagong araw at panibagong vlog na naman tayo mga ka-DIY. New Year na po, Happy New Year sa lahat na mga tropa natin dyan. So, ang gagawin natin sa umagang ito ay mag-PPMS tayo dun sa Toyota Altis natin, Corolla 1.8G. Yan, 2001 model na Matic. So, ang gagawin natin, magpapalit tayo ng ETF. Yan, bababa natin yung oil pan. Yan yung gamit natin na langis. Original. ET Fluid T4 by Toyota Japan. Kita mo? Mahal. Mahal yan. Kasi genuine yan, Toyota. Kasi masilan yung ano natin eh. Kailangan na mapalitan na yung ETF fluid niya. Mahal po talaga yan from kasa. So yung mga ka-DIY, sa process naman na to, ang gagawin natin ay tatanggalin natin yung oil pan para ma-drain yung oil. Tapos malilinisan natin yung oil strainer nitong automatic transmission ng Toyota Altis Corolla 120G. Yan. Dito yung yan yung oil pan. Dinidrain na ni Boss Roy. Yan. Kasi ang ano nito, para makita natin kung may sludge sa ilalim. Tapos syempre, ang problema din na isa kasi nito, yung shifting niya. Pero ito, smooth naman. Ang ano niya, minsan check engine kasi hindi nag-port gear. So, tingnan natin, linisan natin yung mga valve, yung solenoid valve, kung barado lang. Kasi siyempre, second owner, hindi pa tayo nakapag-change ng ETF. Okay? So, check natin kung malinis pa yung ETF niya, hindi. Kung brown pa. So, made in Japan yung gamit natin. Yun o. Ito yung ETF niya mga ka-DIY. Palitin na rin talaga kasi ganyan na yung kulay. Kumbaga, parang sunog na yan. Awaroy? Yan o, brown na. Sunog na yan mga ka-DIY. Palitin na rin. Diba? Natin, kung ilang liters yung tira. Kasi 4 liters yung pipili natin. 1.5 yung pinag-anuhan natin. Pag dalawa, di tatlo. 1.5 to Violet. Red. Brown na, red na. Parang maroon. Maroon. Marumi na, marumi. Ano ba? 1.5. Hindi sa laba. Yan. Sige. Sige. Sige, sir. Sige. 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 Minsan. Oops. 1.5 ka. 1.5 liters na yan, no? Oh. Sabi yung kulay, 3.5 siguro. 3.5. 3 litro, boy, ano? Higit. 3.5 siguro. Ano ba, 3.9. So, si pag-YouTube mo, ano kaya rin? Diba? So, wala naman siyang Alibaba. Ito kasi, marumi na talaga to kasi pinag-change na natin ang gamit natin pang susunod. Pero yung kulay niya, sunog na yan ang kulay. Palitin na yan. Oo, malabo na. Dapat kasi kulay pink. Ito kasi brown na to eh. Maroon. Oh, maroon na. Dapat yung kulay, mamaya makikita nyo, ganun na ganun dapat ang kulay. Ganito dapat to. O, dapat ganyan. Pink. Sige, sir. Ayan, so, ito yung oil pan. Yung lagayan, medyo maliit lang yan kasi kunting ETF lang naman yung laman nito. Ito yung pinaka-oil strainer. Diba, Roy? Oil strainer o oil filter ng transmission itong Toyota. Napakadumi. Kita nyo yan? Yan o, dumi yan o, Alibaba. O, Roy? Yan o, dito kasi pumapasok ng langis. Pag pumapasok ng langis dyan, dito niya kung dito pumapasok ng langis, sibubukan niya dito. Yan, pinifilter niya. Grabe, ang dumi o. Pero yung iba, hindi na nililinis to, pinapalitan na ng buo. May nabibili kasing ganito. Pero tayo, linisin, pwede pa naman ito nalinisin. Ayan. So, lilinisin natin kasi pag sobra ng barado to, hindi niya na ano yung ETF. Wala na masyadong flow. Mahina na.
So, next time, ang gagawin din natin, baba din natin yung oil pan ng engine oil ng makina. Para makita natin kung okay pa yung bomba ng oil pump. Alright. So, for the meantime, ito muna. Ilinisan natin to. Kailangan natin, grabe. Lalim. Napipilter niya. Dumi. Dito, wala. Dapat to may magnet. Wala nga siyang magnet eh. Yung ibang oil pan may magnet dapat to. Para yung mga ganyan na alibaba, yung mga nag-grind ng mga bakal-bakal dyan. Niya, yung magnet niya para hindi na kasama umikot sa fluid. Okay? Kaya nilinisan na po nila yung strainer at yung oil pan. Duwaran na namin. Wala na. Pitag, sir, pitag. Wala po na yan. Putik. Putik nga oh. Grabe. Kulay gray. Oo, kasi ang langis nagiging putik yan sa katagalan. Yan yung tinatawag na sludge. Oroy. Sludge. Nakakita mo? Pumuputi na. Dapat yung kulay ng gasolina ang magiging kulay niya. Para sure naman. So, ayan mga ka-DIY, habang nililinisan yung oil pan natin, check natin dito sa loob para maipakita ko sa inyo. Ayan, sisilong tayo. So, ayan, dito na tayo sa silong. So, ito yung transmission natin dito sa Toyota Corolla Altis 1.8G. So, ayan, para makita nyo. Yan yung itsura niya. So, andyan yung bulb. Yan o, madilim lang eh. Yan. So, para kitang kita. So, diba? So, yan o. Ilinisan natin yan. Pre-pressurean natin yan mamaya. Yan. So, ganyan yung itsura ng transmission. Okay. Yan. Yan, so ito yung bulb ng mga ka-DIY. Turo ko sa inyo. Ito, 1, 2, 3, 4. Okay, tapos ito, 5. So, 1, 2, 3, 4, tapos 5. Yan yung mga bulb niya. Yan, bawat socket dyan. So, sensor na yan. Bulb po yan. Yun o.
Yan. Tatlong itim na sakit. Ganito, tatlo yan. Tapos ito. Tapos itong dilaw. Dalawa. Oh. So, ganyan siya. So yan mga kadiwa, pinipressurean natin yung transmission. Yan. Para mas malinis. Uring. Uring ito eh. Tiplon so kaya na ikarga lang. Ano mo na yan? At nawala. Ang gapon talaga. Hindi, ito kinargaan. Diyan load mo ito tao. Diyan mo palo. Ipupo siya. Remedyo lang ba yan? Pusyo ya. Agara mo na siya. Gini, dapat orange ikarga tutag ko. So yan, ikakabit na po din naman katiba yung strainer. Yan po yung magsasapit, magsasalang ng ETF. Ito ba, Sarah? langis. Sinasalang niya yung dumi. Dumi. Hindi yung langis. Sorry ho. Malinis lang. May tourniquets pa pala yan. Then next po nila yung ano na yung takip. Nililinisan po nila. Yan. Linis na. Lagyan na po natin ng gasket maker. Gasket maker na nilagay natin para mas maganda, para mas lapat at bago. Kasi may gasket to, tinanggal na natin kasi baka yun yung pagmulan ng ano eh, tagas, leak, diba Roy? Kasi luma na yun, di tayo nakabili ng gasket ito. Pero okay lang naman yung gasket maker, nasa gumagawa yan. Galing naman si Roy. Kasi ito pala yung nilagay natin na ano, magnet. Kasi walang magnet to, kaya nilagyan natin ng magnet. 4 yan. Galing oh. Para yung Alibaba, yung para nagagrind na kumikis-kis na metal to metal, hindi na umakyat na sumama sa langis dito na imamagnet niya na. O ba, Sir Roy? Yan yung purpose doon. Tataka kami, walang magnet eh. Dapat meron yan. Kaya nakalimutan. Kalimutan, nilinis siguro nung unang may-ari. Nakalimutan ibalik ng mekaniko. Pati yung ano. Pati yung o-ring doon sa may oil strainer. Makapit itong magnet nito kahit maliit. Grabe. Makapit. Banda dyan sir. Idari yung banda dyan. Alin? Magnet. Ganyan yung pinaglagay niya rin. Lugat talaga. Yung ibang arami dyan motor eh, sa mga motor ko yung dream plug niya may magnet mismo doon na mismo ano yung hindi pa lang to pa natin to grabe na siya makapit yan shoot na dyan ayos swak to Napulay gasket maker ba sir? Tanya lang. Nalagnak niya rin oil pan. Ang mga tourniquets. Nilalagay na yung oil pan, hindi kasi pwedeng ano yan
Dapat marunong yung naglalagay kasi hindi pwedeng maipit agad yung gasket kasi lalabas. Dapat pantay. Oo, dapat pantay yung lapat niyan, hindi basta-basta hinihigpitan lang sa isang side. Pantay yung higpit niyan para ano sa ganun, tama yung pipi ng gasket doon sa upan. Saka sa transmission. So, maya-maya, higpitan kasi higpitan na naman yan pagka Mga ilang oras yan, sir? hindi ko lang Mga ilang oras papatuyin yan, Sir Roy? 10 minutes, 10 minutes? Eh, 30 minutes. 30 minutes daw, pwede na ilagay yung oil. Pero wag mo nang paanda rin kasi syempre, pressure. Kaya baka bukas na. Para siguradong walang tagas. Anong ginagawa niyo, sir? Nirefilan natin ng tubig kasi tanggalin yung tubig na kanina, tinanggal natin yung water pump. Mineral muna, tsaka na lang muna tayo magkukulan para matesting natin kung may leak kasi sayang din pag nag-leak, diba Roy? Pero kulat yung nilalagay talaga natin dito. So yan, lalagay na natin yung ETF mga ka-DIY. Kulay red. Yan o, kulay red. Red na pinkish, no? Yan, dapat ganyan yung kulay ng ETF fluid ninyo mga ka-DIY. Dito, T4 yung gamit natin sa Toyota Altis natin na 2001 model 1.8G. So, 4 liters yung laman ng galon. Ulit dila to, Roy. Okay, so check po natin mga ka-DIY kung may tagas. May tagas, magbuli si Kuya Roy. Bukas na uwi. Wala. Natin kung anong level. Sobra. Dami na. Ibas-gas daw po. Siyempre ba yung Sobra pancheck yata. nabuwas? Di ba dyan? Ay, hot. At lang tampol. Ito yung... Cool. Ito yung hot. Dapat hot pag akandar. Oo, pag mainit na. Ting! Kamaroon na? Maraming ingay. Maraming ingay. Napula? Natin kung may leak. Wala yung ingay rin, no? Tahimik, ano? Maingay na kasi cold start pa, kaya medyo maingay pa yan. Pero pagka bumaba na yung idle na, yung tamang init na, tahimik na yan. Pero tahimik yung mga biyo. So kasi naka-open yung filter eh. So, open yung filter kaya medyo maingay. Natin sa baba. Ilalim. Wala naman po mga ka-DIY. All goods. Ating kanina yan. Buwan na. So, kailangan dagdagan. Lagay ko sa part. Ano ron? Ay, neutral, no? Yan, yung ingay na naririnig nyo, hindi na yung galing sa makina, hindi rin galing sa water pump at doon sa tensioner. Aircon, compressor na po yan. Kasi bagong palit na rin yung bearing ng alternator eh. Kanina nung hindi natin tinindi yung aircon, napakatahimik. Naririnig mo lang yung hangin ito. Kasi pag mag-check ka ng transmission fluid, naka-neutral. Ayan. Oo, tumaas na siya. Oo, tumaas.
Yan, nasa hot. Ito yung hot niya. Oh. Yan. Yun nga, nakalagay nga, type T4. Nalangis. So, tama yung nilagay natin, type T4. So, yung mga kadeway, tapos na rin po nating, binaba yung oil pan nito at nagpalit po ng PTF or automatic transmission fluid. At yung ginamit ko natin dito, siyempre, genuine 18 fluid T4. So, yan po ang naka-specify po sa makina ng Toyota Altis. Okay? So, ito po ay, yan, Toyota genuine parts. So, 4 liters po yung ginamit natin. Ang made po nito ay made in Japan po yan, mga kadeway. So, pagka Toyota Altis, yung mga model mo, yan, T4 po talaga. Kasi bakit po kanyo? Halika. Yan o. Nakasulat po dito kung ano po yung tamang ilalagay mo. Nakalagay po dyan. Yan. T4. Type T4. Okay? Yan, kita naman siguro dyan. Tapos pagka mag-check kayo nito, make sure na mainit yung makina at nakalagay sa neutral position. Dapat below dito sa hot or itong pinakataas ng hot. Itong parang may gatla dito. Yan. Huwag, pagka hindi mo pa napaandar yung makina, dito pwede naman sa cold. Pero pagka mainit yung makina, nasa long ride ka na, dapat tumaas siya, ganyan. Okay? So, check natin. Gawin natin. Yan. So, tama lang po siya mga kadiway. Nasa hot, tabab. Okay? Ayan. Yan lang po siya. Ayan, diba? Nasa hot siya, oh. Yun, kitang-kita naman. Ayan, diba? So, ganyan po yung tamang level ng pag-fill ng PTF fluid. Hindi po pwedeng sobra kasi hindi po makakahinga yung transmission mo. Yan, kaya tayo nagpalit kasi ganito na yung kulay ng PTF fluid niya. Maroon na po mga ka-device. Ilabas natin. So, tignan nyo. Yan. Ito natin dalatay para mas makita nyo. Ito pa puti. So, walang utsura. Yan, oh. Diba? Parang putik nga. No? So, dapat hindi ho ganyan. Okay. Alam niyo po ba na napaka-importante ang tamang pagpalit interval ng ETF transmission ninyo o ETF fluid sa transmission ninyo kasi ito po ay buhay po ng transmission ninyo. Pag nasira po yan, buo po yan. Papalitan nyo or pwedeng recondition. Okay? Pero sa pagka-automatic po yung sasakyan mo, dapat sundin mo yung interval. Kung 5,000 km, 10,000 km, nagpapalit ka na on or before, palitan mo na mga kadero. Kasi masicheck mo naman dito. Para dito, check mo sa dito. Matok natin. Yan. Ilagay mo sa puso. Yan. Diba? Pink pa yung kulay niya. Dapat po ganyan mga kadero. Pakita ko sa inyo. Yung bagong ito, kung anong kulay nito. Pagbago. Napapansin yung mga kadero. Yan o. Yan o. Diba? Dapat ganyan. Napakalinaw. Okay? Check ninyo yung mga nabibili nyo. Baka fake tanong nyo. Dapat sa Toyota. Sa talking auto supply ninyo. Kasi dalawa po ang kulay nito. May red yata nito. Tapos may green. Depende po sa manufacturer kung saan nyo nabili. Okay? Tapos tignan nyo naman mga kalero, napakatining ng igar niya. Pa-check mo kung may tumatagas. Kasi wala akong tagas yan. Tapos kumpanin natin. Diba, gano'n lang po. Sundan nyo lang po yung proseso na pinagawa natin. Mas maganda nga buong magdamag kung hindi kayo nagmamadali. Pagka ibababa nyo yung oil pan o mismo magdidrain ko kayo ng ETF, buksan nyo, ibaba nyo buong magdamag kung hindi kayo nagmamadali para talagang umagos yung pinaka niya, diba? Yung natitira niya. Pero pag ganun sa ginawa namin, na binaba namin yung oil pan para malinisan yung oil filter niya, mas maganda po yun. Tapos ang gawin niyo, may hose yan dito, papunta yan, yan yung dalawang hose na yan, ito po mga kapila. Para makita nyo. Ito. Itong dalawa na yan, may hose yan, papunta dyan sa may radiator.
pasilong ng radiator, may ETF din po yan. Pinapalamig din po ng radiator. Maganda yan, tanggalin mo para ma-drain po yan. Ay, para walang matira. Yan maganda. Para mas malinis talaga. Tapos kung gusto mong palitan na rin yung filter, palitan mo na. Pero pag pwede pang malinisan yung filter, linisan nyo. Tapos i-check nyo kung may magnet yung oil pan. Mas maganda may magnet para yung mga Alibaba na mga nag-grind nga ng mga small particles na bakal, pupunta doon sa may magnet para hindi na po nakasamang umikot. Tama? Oo, mas maganda. Tapos, may gasket po yan. Pagka pangit na yung gasket, huwag nang ibalik. Ang gawin ninyo, alam naman ng mekaniko yan, Vita Gray. Yun ang ipalit yung gasket. Para mas maganda, paano ninyo muna, huwag yung hospital para hindi po nagkaroon ng leak. Pag nilagay na po yan, huwag mo munang ribusyon para mamaya kumapit pa masyado yung gasket. Sa unang may-ari, ang natukat natin na ganito, nasa mahigit 4 na litro. 4.5 liters ang nakuha namin kasi sinukat namin 1.5 po kasi ito. Nandun pa yung iba. Pero ang nilagay lang namin ay almost 4 liters. Pero pang natira, para pag ganun, katapak ko na lang kasi sakto lang naman doon sa may level ng dipstick. Ayan, ingat po kasi sa pag-DIY dyan dito sa Expedit. Alam mo po ang meaning ng DIY. Do it yourself at least. Para it yourself. Dito sa Expedit, natuto ka na, nakatipid ka pa. Sa Expedit, Sharing! Isa pa pala na bakit tayo nagbaba ng oil pan. Para ma-make sure natin kung walang halong tubig. Pag yun, maraming Alibaba. Kasi siyempre, as second owner, hindi mo alam kung anong history nito. Kung nabahaba siya, or hindi pa nagpalit kahit nasabihin ng nangyari na nagpalit na, make sure mo na ibaba mo lahat ng langis para mas makasunta. At least wala kang kakaba-kaba, lalo na pag nag-override ka, diba? Kasi napaka-importante po ng ETF sa transmission ng automatic. Ayan, maraming salamat. Berta, thank you.